So, greet nyo po muna yung mga tatay sa paligid nyo po. Greet nyo po sila ng Happy Father's Day. Mga magigiting na tatay. Magigiting na tatay, haligi ng ating tahanan. Amen. At maaari po ba nating request yung mga ating magigiting na tatay na tumayo po? At bigyan po natin sila ng karangalan. Yan. Lahat ng tatay na kasama natin ngayong umaga. Yan. Even yung mga single parent mo, no, na tumatayong nanay at the same time tatay. Ayan, maaari kang tumayo. Sabi nga ni Lord, honor your father and mother. Amen? Ayan, sila po yung ating magigiting na tatay, father in the house. Mga tatay, dad, papa, papi, ano pa ba? Ama, papsi, beshi, hindi, di ba? Sangain niyo po mga tatay, we salute you and we acknowledge lahat ng bagay na ginagawa niyo po para sa inyong mga pamilya. We recognize your hard work na kahit na may mga pagkakataon po na hindi nabibigyan halaga. Nais po namin kayong pasalamatan for loving your wife, your children, pati na po ang mga apo. And we thank you for the spiritual leadership you provide in your home, for setting a good example to everyone. We thank you, Father, for your knowledge and wisdom na pinamamana po ninyo sa inyong mga anak at sa mga susunod na henerasyon. We thank you for providing for your family. We thank you sa pagbibigay importansya sa iba bago ang inyong sarili at palagi pong present sa oras ng pangangailangan ng bawat isa sa inyong pamilya. Hindi man lahat ay nagagawa niyong perpekto, pero alam namin lahat ay susubukan nyo at haharapin nyo anumang challenges para sa inyong family. We thank you, Father, and we honor you for this day. Maraming salamat po and Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ayan, maaari na po kayong umupo, mga tatay in the house. Ayan, good morning po ulit. So yun nga po, no, tuwing sasapit po itong special day na to, itong Father's Day, di ba? Every month of June. Ayan. Talaga naman pong ma-observe natin yung, yung difference. Kasi di ba last month, Mother's Day. So ngayon, June is Father's Day, no? So makikita po natin talaga, no, maiko-compare natin kung ano yung paano sineselebrate ng mga, hindi ko po alam kung sa ibang bansa ganun din, no. Paano po sineselebrate yung Father's Day, di ba po? Tuwing Mother's Day, ito po lagi ko na-observe, nakwento ko na rin po sa iba to, yung mga restaurant, di ba, tsaka yung sa mall, punong-puno, daming tao, hirap ng parking. Pero pag Father's Day, wala, parang ordinary days lang, no, parang weekdays nga eh. Walang tao. Dahil yung mga tatay, di ba, hindi ko po alam kung lahat, pero mas karamihan, yung mga tatay mas gusto mag-celebrate ng ganitong special day sa bahay lang. Amen po ba sa mga tatay? Pero pag Mother's Day, di ba, tumataas po yung presyo ng bulaklak. Ayan, nakita ko si Pastora Gina. Pag Mother's Day, tumataas ang presyo ng bulaklak sa Dangwa, di ba? Pero pag Father's Day, lumalakas naman yung benta ng mga alak. Tama po? Di ba? Hindi po lahat, di ba? Pero usually ganun po di ba? Sino ba may mga sari-sari store dito? Di ba? Pagka Father's Day, mabenta yung alak So, yun po yun, mga difference, no? Pag nag-celebrate tuwing Father's Day, di ba? Well, sa iba naman po, no? Lang, parang simple lang. Parang ordinary days lang itong mga special day na to. Tipong sa Mother's Day, Happy Mother's Day. Pag Father's Day, Happy Father's Day. That's it. Tapos na, okay lang. Walang special. Nothing special. Di ba po? At nakakalungkot din naman po, no? Tuwing, sa ibang family, siguro alam ko, wala dito niyan dahil mababait po ang mga tiga-champion. Nasa ibang family po, no? Pag ganitong special day, minsan mag-aaya yung nanay o yung mga anak sa tatay, tay, or honey, saan nyo ba gustong mag-celebrate ng Father's Day? Ngayon, sasagot yung tatay, kahit saan.
Kahit anong gawin, okay lang. Huwag lang sa simbahan. May ganun po ba? Totoo po, no, nangyayari yan. Totoo po, meron pong ganyang mga pamilya. No? Nakakalungkot nga naman po talaga, no, na sa dinami-dami ng pupuntahan, sa simbahan pa ayaw pumunta. Nakakalungkot po, di ba? Instead na mga tatay, ang siyang nagli-lead sa kanilang pamilya, papalapit sa Diyos, sila pa po yung nauuna, nagpapakita ng paglayo sa Diyos. At siya naman nagiging dahilan ng paglayo ng buong pamilya sa Panginoon. Kaya naman po sa umagang ito, nakaka-bless nga po, no, sa lahat ng mga tatay na katulad nyo, na nandito ngayong umaga dahil mas pinili nyo po na unahing magbigay ng pagsamba, magbigay papuri at pasalamatan ang ating tunay na Amang nasa langit. Amen? Kaya sabihin niyo po doon sa mga tatay nasa paligid nyo, you made the right choice. Amen. Hallelujah. Praise God. Yan. So sa mga tatay, no, dahil tayo po ay inaasahan mag-lead ng ating family, ang ating pong pag-usapan ngayon ay nakatuon po sa inyo. Yan. Especially for you. Pero dahil marami nga sa principle na ito, ay naangkop din po, nababagay sa both parents po, no, sa nanay at sa tatay. And kaya rin po, at ganun din po sa mga single. No? Nakita na po natin yung ating topic for today. Yung mga single po, makinig din po kayo. Dahil maaaring sa susunod na panahon, darating ang panahon na magiging parents din po kayo. Magiging tatay din kayo. Magiging nanay din kayo. No? Pero pagdating sa mensahe po ng mga tatay, it's more, sabi nga, kayo mga single, bibigyan din kayo ng pagkakataon ng Diyos na maka-impluwensya po ng buhay ng mga kabataan, di ba po? Kaya in general, lahat po tayo makinig sa ating mensahe today. Amen? At kadalasan nga po, di ba, last month, no, kung maririnig po natin, nandito po tayo, no, nung ng Mother's Day, dun sa preaching ni Pastor Kat. Talaga pong ang message is encouraging the women, yung mga mother. Pero pagdating po sa mensahe natin ngayon, sa ating mga tatay, it's more on challenging the tatay. Amen? Sabi, macho eh. Kaya father in the house, fasten your seatbelt. Okay? So now let us read our passage for this morning. No? Ayan. Dad, who imitates the Son, Jesus. Ayan. Salamat po kay Kuya Pao sa aking napakagandang slide. Basahin po natin. Ayan. From the book of Romans 8, verse 28 to 29. Nababasa niyo po ba? Ayan, sige, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He is always predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Let us pray. Lord God, maraming salamat po for this morning, for this special day, Panginoon. We ask you, Lord, for your presence, Panginoon. Buksan mo po ang puso at isipan ng mga tao ngayon, Lord, ng mga taong dinala mo po rito sa iyong sanctuary, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, na marinig nila, Lord, kung ano po ang mensahe niyo sa bawat isa, Panginoon, na siyang magbigay po ng transformation sa kanila po. We thank you, Lord God, at sana po huwag niyong hayaan na ang mga distraction na gawa po ng kaaway. In Jesus' name, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, through your Holy Spirit na maunawaan ang mensahe mo, Panginoon. We thank you, Lord, and please override my preparation, O Lord God. And we leave everything to you. We give you all the glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So dito po sa ating passage today, sasabi po dito God's ultimate goal for every believer is to be conformed to the image of His Son, Jesus. And how that image of Jesus reflect a godly Father.
Ini-emphasize po dito sa ating passage na God ultimate purpose para po sa lahat. Kaya nga sabi ko, hindi lang po sa tatay, hindi lang sa nanay, para po sa ating lahat. Sa lahat po ng mananampalataya na maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Na maaaring ding panawagan po sa lahat ng tatay upang tularan ang pag-ibig at pangangalaga na pinadama ni Jesus sa mga anak ng Diyos. Kaya nga po ang ating title, Dad who imitates the Son, Jesus. Parang baligtad, no? Yung tatay ang nag-imitate dun sa anak. Pero yun po, kasi nga, Jesus, Father must imitate the Son, Jesus, in order to be a positive of influence in their family and society. Though Jesus never had a physical children, wala naman pong anak si Jesus, but because Jesus is the Son of God, He is the perfect role model for every believer and every father. Jesus is the perfect example of love, compassion, and sacrifice na dapat pong pagsikapin ng mga tatay na gayahin, natularan para sa relasyon nila sa kanilang family at gayon din sa ibang tao. Sa kaganapan nga po ngayon, lalong-lalo na dun sa mga kabataan, di ba? Sabihin natin, for the next generation, naniniwala po ako na lubha po natin kailangan ang image ng isang tatay. Isang tatay na nagpapakita ng sakatauhan ni Jesus, na siyang maglilid po ng kanilang buhay ngayon at sa mga susunod pang panahon. So ngayon po, titingnan natin kung ano nga po ba yung mga principle na dapat tularan ng isang tatay sa anak na si Jesus. Ito po yung mga qualities of a father like the Son Jesus. Ayan. Basahin po natin. Number 1, must be loving like the Son Jesus. Must be humble like the Son Jesus. Must be compassionate like the Son Jesus. Must have self-control like the Son Jesus. Must be gentle like the Son Jesus. Must be disciplined like the Son of Jesus. Must be prayerful like the Son Jesus. Ayan. Si Jesus po kasi yung model natin. Tayo po mga tatay, even si Jesus po yung anak ng ating amang nasa langit. He is a perfect role model of a father. So number 1 po, Father must be loving like Son Jesus. Ayan. Ang unang pong katangian na dapat tularan nating mga tatay, kasama po ako, ay ang pagmamahal katulad po ng pag-ibig ni Kristo. Ang kanyang walang hanggang pag-ibig, walang kapantay na pag-ibig sa lahat. He literally laid down His own life for us. Ipinamalas niya, mga kapatid, ang walang katumbas na pag-ibig na siya ay namatay para sa ating kaligtasan, para sa ating mga kasalanan, na nagpapakita ko ang tunay at selfless love. Namatay siya hindi dahil para sa kanya lang. Namatay siya para sa atin. He gave His own life. He surrendered His own life for us, para sa ating lahat po. Kaya nga hindi lang po sa mga tatay, para sa ating lahat. At yun nga po ang sabi dun sa verse 13, there is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Sacrificial love as the ultimate expression of love. Ipinapakita po ni Jesus dito ang kanyang pagmamahal sa Diyos Ama at ganun din po sa mga tao. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama, ang mga plano ng kanyang Ama, at inalay niya ang kanyang sariling buhay nang wala pong pag-aalinlangan. Bukas po sa kanyang kalooban na ibigay at isurrender ang kanyang buhay. Kapalit po ng ating kaligtasan. Yun po ang selfless love na pinamalas ni Jesus sa lahat.
Ang pagpapahayag nga po ng greater love o yung dakilang pag-ibig ay hindi man nalilimitahan lang po sa pag-alay ng ating buhay. Yung literal na pag-alay. Hindi naman po yung tipong pumunta ka sa altar, hihiga ka ron, tapos susunugin mo yung sarili mo para ialay mo sa Diyos. Hindi po yung ganun. Hindi po literally na pag-alay o pagbibigay ng sakripisyo sa buhay para lang sa pagmamahal. At hindi natin kailangan maghintay pa ng special moment to sacrifice para ipakita ang ating pag-ibig sa ating kapwa, gaya ng pagmamahal ni Jesus sa ating lahat. Katulad lang po ng ating buhay araw-araw, di ba po? Sa ating buhay po, we can show our love to others. Maaari po nating maipamalas yung ating pagmamahal. Ipakita natin ang katagian ng pagiging selfless. Ipakita natin yung love na ipinakita sa atin ni Jesus, a selfless love. Pagbibigay po respeto sa ating kapwa at yung pag-unang pagmamahal sa iba bago ang iyong sarili. Pagpapakita nga po ng selfless love, mas uunahin mo yung iba kaysa sa sarili mo. Amen? To lay down one's life for one's friend. Ayan. Ibig sabihin ba yung mga kaibigan lang? Ibig sabihin po ba yung para lang sa mga malalapit sa puso ni Jesus? Sinasabi po rito yung one's friend. Ito po yung patungkol lang po dun sa friendship ni Jesus sa kanyang mga disciple. No? Yung kanilang relationship. At papagpapakita rin po to ng pagmamahal sa ibang tao. Ang sabi po sa Romans 5 verse 6, ayan. You see, at just the right time, when we still powerless, Christ died for the ungodly. Ayan. Namatay po si Jesus hindi lang po sa mga kaibigan, hindi lang po para sa malalapit sa puso niya. Si Jesus po ay namatay sa krus para lang sa kanya, ay para sa lahat. At sabi nga, hindi lang kaibigan, even the ungodly, yung po mga hindi naniniwala sa Diyos, doon po kasama yon kung bakit namatay si Jesus. Hindi lang po sa piling mga tao, hindi lang sa mga mababait, kundi sa lahat, para sa lahat po. Kaya mga kapatid, Jesus died for all. Ibig sabihin po, the greatest challenge, if you want to follow Jesus, we must also show our love even to our enemies. Kaya po ba yun? Yun ang greatest challenge, di ba? Yung mahalin yung kaaway sa lahat po, di ba? Yung tipong inaapi ka na, binubuli ka, pero mamahalin mo pa rin. Di ba? Yung tipong lagi kang dinadown. Down ka na nga, maliit ka na nga, dinadown ka pa. Pero sabi, love your enemies. Challenging, di ba po mga kapatid? Sa lahat po ng tatay, at sa ganun po din sa mga nanay, and to all singles po, we are called to follow Christ Jesus, which includes showing love in the way Jesus demonstrated. Amen? Kaya po sa mga tatay, bilang leader at haligi po ng tahanan, Father must be loving like the Son Jesus. The number 2, Father must be humble like the Son Jesus. One of the major sins that men struggle with is yung pride. Yan, pride. Sino po bang may pride dito? Fried chicken, fried egg. Yan po yung mapagmataas. Di ba po? Yan yung matinding kalaban natin yung pride. Pero sabi sa Bible, kinasusuklam ng Diyos ang mapagmataas. Ayan, sabi po dito sa 1 Peter chapter 5, verse 5. In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. And all of you, dress yourselves in humility. Sabihin po natin, humility. Yan. Dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud,
but give grace to the humble. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, be humble. Be humble. Parang makulimlim po tayo ngayon. Dapat po masigla, di ba? Sa kaharian po ng Diyos, ang kadakilaan ay nasusukat po doon sa lawak ng ating pagiging handa lagi na paglilingkuran ang isa't isa na may pagpapakumbaba. Di ba po? At walang hihigit pa sa pagiging mapagkumbaba at tagapaglingkod kaysa kay Jesus, the ultimate servant. Mark 10, verse 45 says, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many." Di ba po? Pumunta siya rito, si Jesus, hindi po para pagsilbihan natin, kundi para po siya ang magsilbi sa atin. Sinabi po ni Apostle Paul ang matinding naranasan ni Jesus nang bumaba po siya rito sa lupa. Ang kanyang sarili sa lupa upang maglingkod at mag-serve sa mga tao. Habang siya po ay nabubuhay dito sa mundo, nabuhay po si Jesus sa pagsisilbi. Sa pagsiserve po, no? Pinagaling niya yung mga may sakit, pinakain ng mga nagugutom, at pinaglingkuran ng mga pinakamahihina sa lipunan. Itunuro din po niya ang katotohanan. Pinalaganap ang salita ng Diyos. At ang higit po sa lahat, inalay niya ang kanyang buhay bilang kabayran sa ating mga kasalanan at ng ating kaligtasan. Amen? Amen po ba? Parang amen. Sabi po in Philippians 2, verse 6 to 8, though He was God, si Jesus, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave us His divine privileges. He took the humble position of Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Isipin niyo po siya, di ba? He's a God. Jesus is a God. Sarap po ng buhay niya sa langit. Katabi ng Diyos Ama. Pero bumaba po siya rito para sa atin, para magsilbi. 'Di ba? Hindi po niya inano yung pagiging Diyos niya eh. Hindi niya pinanghawakan 'yun. Kumbaga, ang pinakita niya sa atin ay bilang isang servant. Isang tagapaglingkod. Isipin niyo po 'yun, sarap buhay niya sa langit, 'di ba? Siya yung sinasamba sa langit, siya yung ino-honor sa langit. Pero dahil sa pagmamahal niya sa Diyos Ama at ang pagmamahal niya sa atin, bumaba po siya rito sa lupa para maging servant, to serve the people dahil sa kanyang pagmamahal. Kaya sa ating mga tatay today, kailangan nating mamuhay ng may pagpapakumbaba. We need to lead our family with humility. Sa marami pong pamilya, no, meron po tayong nakikita na paulit-ulit po yung problem, no? Yung hindi nila pagkakaintindihan sa loob ng pamilya. Na nauuwi po sa hindi magandang relasyon. Nauuwi sa broken family. Ano po yung kadahilanan? Marami po, no? Maaring iba't iba po yung reason, di ba? Maaring hindi sapat yung pinapakitang pagmamahal ng ama sa pamilya niya, no? Sa asawa o doon sa anak. Walang oras para sa family. Pagiging entitled ng mga tatay. Yeah. At kung ano pang kadahilanan. Yung po, no, yung self-entitled, ito po, madalas gamitin ni Satanas, ni Taning. Madalas po itong gamitin para mahulog po tayo sa kasalanan. Yung self-entitled po, yung pagiging pagdedemand ng special treatment po, di ba? Isa po yan sa pag-uugali na hindi po kaaya-aya, na nagdudulot po ng pagtatalo sa bahay. Si tatay, di ba? Bilang tatay, iniisip lagi, ako ang tatay dito. Ako ang hari. Ako yung kumikita, ako yung nagtatrabaho, kaya dapat lahat ako masusunod. Self-entitled. Kala niya,
special treatment. Kung ano yung desisyon, malusunod yung desisyon ko. Di ba? Dahil ako ang tatay. Paano naman kung mali yung desisyon mo? Di ba po? Paano naman kung mali yung pinasusunod mo? Minsan darating sa trabaho. Pagod ako. Timplan niyo ako ng kanin. Timplang kanin. Timplan niyo akong kape. Paghain niyo ako ng hapunan. Di ba? Tatay macho Self-entitled. Paano naman kung wala kang iniwang pambili ng pang-grocery? Wala kang iniwang pera sa asawa mo. Ano papamili niyang pagkain? Ano niya ihahain sa'yo? Di ba? That's the problem di ba? Yung self-entitled. Yan yung po yung kadalasang hindi pinagkakaunawaan. Even sa mga nanay tatawa-tawa yung mga nanay Di ba? Minsan, pagod ako'y naglaba, ako'y nagluto. Masahin mo naman ako. Sabihin doon sa asawa. Diba? Buong maghapon, ako'y nag-alaga ng bata, ako naglaba, ako nagluto, ako naglinis ng banyo. Pa-pedicure, manicure mo ko. Special treatment. Diba? So yun po yung self-entitled. Yun po yung tatandaan natin na hindi po tayo dapat yung pinagsisilbihan. Sabi nga, isipin natin si Jesus, di ba? Siya yung Diyos, di ba? Isa siyang Diyos na nasa langit, sarap buhay. Pero bumaba po siya rito sa lupa para magsilbi. Hindi niya hinanap yung equal being a God. Hindi po. Siya po yung talagang nagpakababa para pagsilbihan tayo. So yun po ang tatanda natin mga parents. Even yung mga children, tatawa tayo yung mga anak. Ganon din po. Dad, ma'am, pagod ako. Tapos dami kong exam dami kong project. Tapos ako pa maghuhugas ng pinggan. Kaya dapat po tayo mamuhay ng pagsisilbi. Walang self-entitled, di ba? Walang special treatment, mga kapatid. Bilang ama, we must be humble like Jesus, di ba po? Tayo daw po ang unang dapat magpakumbaba. Tama ba, mga tatay? Agree po ba tayo doon, mga tatay? Kung meron pong hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya, tayo po dapat ang umunawa, umintindi. At tayo din mga tatay ang dapat gumawa ng paraan para maging maayos ang pamilya. Sa kaparaanan ng mapayapang pag-uusap. Sa kaparaanan na ginagawa ni Jesus. Kung di po natin kaya, let's pray po. Ask the help of God. Mahirap naman po talaga, di ba? Kung gagawin natin, magpakababa. Being humble. Pero sabi nga, hilingin natin sa Diyos. Let's pray, di ba? Kaya kalabitin po yung mga tatay. Remind them, always pray, Dad. Kakalimitin ko yung sarili ko, always pray, Dad. Dapat po nating iwasan ang pagmamataas at i-develop po natin ang pagpapakumbaba sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya take note po sa mga nanay at mga anak baka gawin nyo naman pong lisensya yun, no? Na, sabi ni Brother Marlon, dapat kayo yung humble, kayo yung magsosorry. Mga nanay, huwag nyo gagawin lisensya yan, pang yung mga anak. Dad, sabi mo kanina. Hindi lang po ito para sa mga tatay. Ito po ay para sa lahat. Sabi nga, it applies to all. Ang sabi po sa passage natin, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. So kung hindi mo mahal si Lord, exempted ka. Meron ba rito na hindi mahal si Lord? Wala. So hindi ka exempted. So it applies to all. Be humble, mga kapatid. Then number 3, Father must be compassionate like the Son Jesus. Ayan. Sabi nga, yung compassion daw is often seen as a feminine emotion. Pangbabae lang daw. Pangbabaeng damdamin. Dahil yung mga babae daw ay may malambot na puso. Ayan. Agree ba po ba mga nanay? Ang mga babae? You have a soft heart daw, sabi. At yung mga lalaki, dahil always portraying being a macho, ay walang compassion. Dahil hindi nila gustong magbigay ng impression na sila po ay may malalambot na puso.
Sabi nga, paborito nilang kanta, yung Boys Don't Cry. Yan, by The Cure. Walang makarelate. Yung mga Gen X lang ang makaka-relate doon. Diba? Yung mga ka-80s ang makaka-relate doon sa kanta na yun. Yan. Kasi tatay di ba? Gusto nila laging macho dating. But Jesus Christ is the greatest example of someone with true compassion. Pinakita ni Jesus ang kanyang pagkahabag hindi lang sa pagpapagaling sa mga sakit at sa pagpapakain ng mga nagugutom, pagpapalaya at pagpapagaling sa tao mula sa physical, maging sa spiritual na pagdurusa. Ipinakita rin ni Jesus ang pinakamalaking kahabagan sa lahat ng sangkatauhan nung mamatay po siya sa krus para sa kaligtasan ng lahat. In Matthew 9, verse 35-36, sabi po rito, Jesus demonstrate His compassion to people. Jesus traveled through all the towns and villages at the area, teaching in synagogue and announcing the good news about the kingdom. And He healed every kind of disease and illness. When He saw the crowds, He had compassion on them because they were confused and helpless like sheep without shepherd. Compassion is a biblical quality that fathers must possess. Remember po yung story ng the prodigal son? Ayan, very familiar na po yan, di ba? So, isa summary lang po, di ba? Yung isang anak, kinuwagad niya yung mana niya dun sa kanyang ama. In advance, nag-advance loan, kinuha na po niya yung kanyang mana. At nung winaldas niya, nagwaldas yung isang anak. Dahil naubos na, bumalik siya sa bahay nila, bumalik siya sa tatay niya, humingi siya ng tawad. Ano pong ginawa ng tatay? Pinatawad din po siya, di ba? Nirestore siya. Kung ano po yung nawala sa kanya, binalik ng tatay. Dahil po sa compassion. This is a story of God's love for us, for His children. God's love for us does not depend on our faithfulness. It is unconditional. He loves us while we're still sinners. Though we're demanding and do not remain faithful to God, but He is still our faithful and loving Father. Amen? Kaya kahit po sa pagdisiplina ng inyong mga anak, mga tatay, show them compassion and love. Kung may pinagdadaanan po sila, be available to them. Give them time. Listen to them sa mga anak po natin. Share in their disappointments and joys. And be the shoulder to cry on. Yeah. Kaya po ba yung mga tatay? Wala na yung tatay. Naubos na. Kaya po ba yung mga tatay? Maging shoulder tayo to cry on ng mga anak natin? Kung may problema sa love life, kahit yung babae nating anak, kaya po ba natin yon? O baka nanay, oy, anak, sa'yo yan, wife, sa'yo yan. Babae yan eh. Di ba po? Kailangan po, meron po tayong compassion sa ating mga anak. Fathers, mothers, and soon to be parents, be compassionate like Jesus. Number 4, father must have self-control like the son Jesus. Ayan. Every father must develop self-control. Yung, ano ba to? Pagpipigil. Tama, pastora. Pagpipigil. Sabi in Proverbs 25, verse 28, sabi rito, a person without self-control is like a city with broken down walls. Ayan. Isang lungsod daw po ang mga pader ay nasira at mahina, ay madaling atakihin. Ibig sabihin, ang taong walang pagpipigil sa sarili o yung walang self-control ay madaling pasukin at atakihin ni Satan. Ang self-control po ay parang isang pader laban sa tukso. Kailangan matibay po yung ating pader laban sa mga temptation para hindi po tayo basta-basta magigiba. At ang ating pong foundation is Jesus. Kung mahina po ang foundation natin,
magigiba po tayo at madali tayong atakihin ni Satan. Yes, hindi po pinaalis ng tukso ang ating wall. Hindi po ito nagpapaalis, pero tinutulungan po nito ang isang tao na lumaban hanggang sumuko na lang po yung temptation at mapalayas dahil po sa ating self-control. Dahil po doon sa pader natin na ang foundation is si Jesus. Katulad nga po ni story ni Cain at Abel, sa Genesis po, alam niyo po ito, di ba? Dahil po sa inggit at mahinang self-control ni Cain, siya po ay napasok ni Satan at napatay po niya ang kapatid na si Abel. And Cain committed the first murder history in the history, human history. Even si King David po, di ba? Siya rin po ay natukso. Nawala po yung self-control niya. Natukso po siya ni Bathsheba. And David committed 2 terrible crimes, di ba po? Adultery and murder. Bakit po? Dahil natukso siya kay Bathsheba. So gusto niya mapangasawa at mapasa kanya si Bathsheba. Si Bathsheba po may asawa, di ba? So ang ginawa ni King David, pinain po yung asawa ni Bathsheba sa gera, sa digmaan. Hinayaan po niyang mapatay yung asawa ni Bathsheba para po mapasa kanya at mapangasawa niya si Bathsheba. Kita niyo po, kung wala pong self-control, we will fall on sin. Mahihirapan po tayong kalabanin ang tukso, ang temptation, kung wala po tayong self-control. At same with others principle, kung wala po tayo nito, kung mahina po ang ating self-control, pray. Ipagdasal po natin sa Panginoon. Ipagdasal po natin sa Diyos na bigyan po tayo ng self-control. Palakasin yung ating self-control. Kaya kung ngayon po, pagpe-pray niyo yan, asahan niyo po this week, marami pong tukso. Asahan niyo po this week. Monday pa lang, umaga pa lang, meron ng gugulo sa'yo. Sa daan. Tatalimsikan ka. Pag umuulan, tatalimsikan. Naka-uniform ka pa naman. Sporty, puting ka. Biglaan tatalsikan. Self-control. Kasi pinag-pray natin. Kaya kailangan matrain tayo sa ating self-control. So pag-pray po natin. Kaya nga, pero kung babasahin po natin dun sa Bible, no, yung sa Luke sa chapter 4, when God allows Jesus to be tempted po, di ba? Hinayaan ng Diyos Ama na matempt si Jesus ni Satan. Kahit na siya tinukso sa loob po ng 40 days and 40 nights, hindi po sumuko si Jesus sa tukso. Pinairal po kasi ni Jesus ang kanyang self-control through the Holy Spirit. Pinakita po sa atin ni Jesus sa kasulatang ito na kaya nating talunin ang tukso at mga temptation sa pamagitan po ng fasting and prayer. Sa tulong din po ng banal na Espiritu at sa tulong po ng salita ng Diyos. The scripture tells us that Jesus defeated the temptation of the enemy through fasting and prayer. Sa pag-aayuno at pagdarasal po. With the help of the Holy Spirit na siya pong tutulong sa atin and guided by the Word of God. Kaya dapat po, alam natin ang Biblia, ang mga nasusulat dito. Hindi lang po natin babasahin. Kailangan po bit-bit natin by heart at i-apply po natin to sa ating buhay. Kaya mga kapatid, please practice spiritual discipline of fasting. It will break the power of sin and flesh sa inyong buhay. Kaya mga tatay, develop self-control like the Son Jesus. Amen? Amen po mga tatay. Ayan, amen. Then number 5, Father must be gentle like the Son Jesus. Ayan, gentle. Many men think that meekness is a sign of weakness. Maraming kalalakihan na nag-iisip na ang pagiging maamo daw po ay tanda ng kahinaan. Kaya inauwi ito sa pagiging dependent sa kanilang sarili at hindi sa Diyos. In Matthew 11 verse 28 to 30, sabi rito, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me,
For I am gentle, sabi ni Jesus, and humble in heart. And you will find the rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Since Christ Jesus is gentle, He is able to offer rest for our souls. He offers rest for the souls of all who are weighed down and weary if they will take on Jesus' yoke. Saying that His burden is easy and light. Kung nakakaramdam ka po ng kabigatan sa inyong buhay ngayon, ilapit mo yan kay Jesus. Tutulungan ka niya na pasanin ang kahirapang ito at bibigyan ka niya ng kapahingahan. Alam niyo po yung yoke, yung pamato. Ayan, yung pamato po yun. Para po yung magtitinda ng taho. Ayan. No-offer niya ni Jesus na nandyan po si Jesus. Tutulungan kita sa iyong pamato. Kumbaga, hindi lang ikaw magbubuhat, hindi lang siya magbubuhat. Dalawa po kayong magbubuhat. Sasamahan ka ni Jesus sa iyong sa iyong mga problema, sa mga challenges na hinaharap mo ngayon. If you are tired and struggling, Jesus can give you rest. Inilalarawan po dito sa passage na ito na ang landas patungo sa Diyos Ama ay hindi po sa paggawa at pagsusumikap sa pamagitan po ng ating own strength. Hindi po sa ating kalakasan, kundi sa Diyos. Ang pagsuko at pagsunod natin kay Jesus ay siyang nagbibigay po sa atin ng kalayaan mula po sa pasanin ng ating sariling kasalanan. Palagi lang po siyang nakahanda. Nandiyan lang po sa ating tabi. Hinihintay lang po niya tayo na lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Ready po lagi si Jesus sa atin upang tayo'y tulungan. Sabi nga niya, madaling sundin ang Kanyang mga utos at magaan ang Kanyang mga ipinapagawa. Palagi po siyang nakahanda sa ating tabi, naghihintay sa ating paglapit at pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Many are claiming that they are Christians, pero hindi naman po namumuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Marami ang nagsasabi, Jesus is their Lord and Savior. Pero pag nag-o-offer si Jesus ng tulong sa kanila, at hinahanap ang pagsuko ng kanilang buhay, pasanin sa kay Jesus ay nag-aalangan po tayong lumapit. Lumalayo po ang mga taong to na nagkiklaim that Jesus is their Savior and their Lord and Savior. They resist. They back off. They refuse to truly listen and to submit to His word and acknowledge His authority. They really refuse to trust Jesus, His gentleness and goodness. Tinitingnan po natin ang Kanyang pamato na hindi po sapat. Minamaliit po natin ang kakayahan ni Jesus. Iniisip po natin na hindi sapat yan para sa pangangailangan ko. Hindi yan sapat para sa problema ko. But when in reality, it is designed perfectly for us. It is designed to make us like Jesus, to work with Him. Jesus is always there for us to bear the burden. Same with us, mga tatay. We should always there for our family. Always present in times of troubles and in times of happiness. To show them our gentleness. The number 6, fathers must be disciplined like the Son Jesus. Jesus is not all about love, compassion, and gentleness. He was also firm in disciplining. Sa pagdidisiplina po, ay maaasahan natin at pwede po nating tularan si Jesus. Dapat po sa pagdating sa pagdidisiplina ng ating mga anak, do it with gentleness. Turuan po natin ang ating mga anak na sumunod sa ating mga sinasabi, and that is discipline. Sabi po sa Proverbs 3, verse 11 to 12, My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke, because the Lord disciplines to those He loves, as a father, the son He delights in. Kung mahal po natin ang ating mga anak, dapat po natin silang disiplinahin. Sawayin po na natin sila sa mga maling ginagawa po nila. Sabi nga po, kung di natin didisiplinahin ang ating anak, ito po ay pagpapakita
nang hindi po natin mahal ang ating mga anak. Sabi nga po, di ba, iba po yung mabuti at mabait na tatay. Pag mabait na tatay, sige, anak, huwag mo na ulitin yan. That's it. Pero yung mabuting tatay, sasawayin yung anak at bibigyan siya ng discipline. Diba? Ididisiplina niya. For example, di ba, yung anak, binigyan yung allowance for the week. Pag nag-school, nag-cut, nagbilyar, nubos yung pera. Pag mabuting tatay, ganun ba? O sige, ito. Bigyan kita uli ng allowance. Huwag mo na ulitin yun, ha? Pero ang mabuting tatay, ay ang mabait pala yung ganun lang. Pero ang mabuting tatay, inubos mo yung allowance mo. O sige, next week na kita bibigyan. Next week, wala ka nga allowance. Lagi po dapat magkasama yun. Magiging mabait at magiging mabuti. Sabi nga, discipline our children with gentleness. Diba po? Kasi dapat natin silang turuan. Kasi kung di po natin tuturuan, di po sila matututo. Kung di sila madatapa, di po sila matututo. Kaya kailangan po idisiplina natin ang ating mga anak. Sabi nga po, hindi natin hahayaan ang mga anak natin na magkasala. Dahil ang kasalanan, ang siya maghihiwalay sa kanila sa Diyos. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. So sa mga tatay, ganun din po sa mga anak. Makinig po kayo. Listen. Kung gusto po nating magkaroon ng masunurin at tapat na mga anak na magpapatuloy sa isang matuwid na buhay, dapat po silang matutong sumunod sa kanila, sa mga tatay, sa mga parents, sa kanilang magulang. At ang mga magulang ay dapat disiplinahin ang kanilang mga anak. Sabi nga po ito sa Proverbs 10, verse 13, wisdom is found on the lips of discerning, but a rod is for the back of one who has no sense. Yan. Pag hindi sinusunod ng inyong anak at gusto lang gawin yung gusto niya, gamitan daw po ng pamalo. So biblical po yun, pagpalo sa mga anak. Pero hindi naman po, it's a lesson lang po, di ba? It's a discipline. This is a discipline. Not done in anger, but done in love. Ayan, di ba? Sample lang. Yan. Pag ginawa, sample usapan natin Pag hindi ka gumising ng maaga, may dadapo sa yung kamay. Di ba po? Pag late ka umuwi, sasampulan kita. Ay, kasi po nandun sa Bible, mga anak, pasensya na, biblical po ang pagpalo. Pero sabi nga po, gawin po natin ito out of love. Di ba? Hindi naman yung mamaltratuhin na natin yung mga anak natin, yung igagapos natin, tapos lalatiguhin natin. Hindi naman po ganun, di ba? Dapat lang po yung tipong matatandaan nila. Di ba po? Kasi ako po, nung bata ako, natatandaan ko po. Kasi ako po, tatay ko po nung nabubuhay pa. Retired soldier. Anak po ako ng sundalo. 5 po kami magkakapatid, pero wala sumunod sa kanya. Maging sundalo. 5 po kami lalaki, walang sumunod. So iba po yung tatay ko. Siyempre, pag sinabing militar, grabe ang disiplina. Pag natulog ng tanghali, tulog Ganitong oras ang gising. Mensa naman po, one time, naalala ko na, kinder? Ang tagal na, Kinder pa, May program sa school. Ako po yung napili na magpe-perform kasama mahihain nga po ako. Hindi ko nga po alam ba't nandito ako ngayon sa harapan nyo Talaga mahihain po ako nung bata. Hindi, hanggang ngayon. So, doon po, ako yung nakuha. Talagang ayoko po. Practice everyday. May practice kami. Talagang ayoko po sumunod. Umiiyak pa ako. Then nalaman po nung tatay ko, Nalaman niya kasi sinabi po nung teacher na kinukuha ko po yung anak niyo, ayaw mag-perform. Ano ba yun? Kalimutan ko na. The Owl and the Pussycat. Biro mo, tandaan ko pa. Basahin niyo po, hanapin niyo The Owl and the Pussycat. Ayan, ako yata po yung The Owl. Ayan. So ayoko po talaga. Umiyak po ako. So sabi ng tatay ko, sige, wala nang magawa Kasi nga, militar So
a man of few words. So pag uwi ko po sa bahay, nalaman niya, ayaw mo raw mag-perform. Ayoko po kasi, syempre takot ako. Tahimik lang. Sige, ibibigay na lang kita sa bukas ng umaga, kunin mo na yung mga damit mo, magbalot ka na, at ibibigay kita doon sa unang-unang nagtitinda ng bote dyaryo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko, naku, talaga iyak po ako. Syempre, bunso, takbo po ako sa nanay ko. Kala ko kakampihan ako hindi rin pala. Kasi ayaw mo sumunod ayaw mo sumunod. So, yun nga po, di ba hanggang ngayon natatandaan ko pa yung disiplina ng tatay, di ba? Kaya po tayong mga tatay. Teka, kung tatapusin ko po yung question, yung story, hindi po talaga ako sumunod. Hindi po talaga nag-perform. Pero humingi po ako ng tawad. Sabi po nung nanay ko, sabi niya, hingi ka ng tawad, hingi ka ng sorry sa tatay mo. Sabihin mo talagang hindi mo kaya. Sabihin mo mahina yung ulo mo, hindi mo kaya mag-memorize ng script. So yun po talaga, hindi ako sumunod. Pero yun nga po yung disiplina, no? Talagang binitbit ko for the whole week. Na tuwing umaga, sinisilip ko kung may bote dyaryo sa labas. Baka mamaya bigla akong magpagbenta ng tatay ko sa bote dyaryo So yun po, di ba? Dinisiplina ako ng tatay ko. At hindi ko po nakakalimutan hanggang ngayon. Kaya malas po ng dalawang anak ko. Dahil sa dahil ako po honestly, namamalo din po ako. Ayan. Buhay na saksi yung aking panganay. Pero habang lumalaki po sila, iniiwasan ko na kasi syempre binata na. Baka mag-rest back. Baka mag-rest back, mahirap na po. So, dinidisiplina ko po sila with gentleness na lang. Usap-usap, ayan. Pero minsan po, yun nga talaga, mahirap po kasi kailangan po nating idisiplina yung ating mga anak para po hindi sila mahulog sa kasalanan. Dahil sabi nga, ang kasalanan na maghahatid sila sa kamatayan. Kaya wag po nating hayaan, di ba? Kung mahal po natin ang anak natin, disiplinahin po natin. Kaya sa mga anak po, kaya po kayo dinidisiplina ng inyong mga parents, ng inyong tatay at ng inyong nanay. Dahil mahal po nila kayo. Ayaw po nila kayong mapariwara. Tama ba yun? Ayaw po nilang kayong mapariwara. Gusto nila mahatid po kayo sa magandang future. Para maintindihan nyo lang po yun. Yun po ang totoo nun. Mahal po kayo ng mga magulang nyo. Kaya kayo po dinidisiplina. Kung hinahayaan niya po kayo, mag-inom, hayaan niya kayo dyan. Magsugal, magbilyar, mag-bowling, magkatin ng class. Hindi po kayo mahal ng parents nyo. Diba? Hayaan niya po kayo. Bahala kayo dyan. So yun po, ang pagdisiplina po mga tatay. Discipline with love, with compassion. Amen? Amen po ba mga tatay? Amen. Parang ayaw, Father must be loving like Jesus, must be humble like Jesus, must be compassionate, must be self-controlled, be gentle, must discipline like Jesus. And last but not the least, Father must be prayerful like the Son Jesus, di ba? Jesus was a man of prayer, di ba po? Sabi nga po sa Luke 5 verse 6, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Yung minsan pa sa gitna ng kaguluhan, mawawala po si Jesus. Punta po siya doon sa prayer place niya. Punta po sila sa bundok. Doon po siya magdarasal para kausapin ng kanyang ama. Lagi po siyang may me time with God. Yun po ang ini-encourage ko sa mga tatay. At sa lahat po, na magkaroon po tayo ng we time with the Lord. Diba? Hindi lang po tayo puro hingi. Lord, kailangan ko nito. Lord, kailangan ko pang tuition ng anak ko. Lord, kailangan ko ng bagong sapatos. Lord, kailangan... Hindi po, di ba? Nandiyan po si Lord, hindi po siya si Genie. Di ba? Na hilingan ng hilingan. Nandiyan po si Jesus at magkaroon po tayo ng oras ng pakikipag-usap sa Kanya. Bigyan po natin ng oras na makinig sa Kanya. Di ba po? Huwag po puro tayo lang nagsasalita. Be still and wait for the God's voice. Sabi nga po, nandyan lang yan. Hindi man niya kausapin kayo directly, sa iba po manggagaling yung mga salita, mga kasagutan ng ating Panginoon.
It shows us how much Jesus valued prayer. He would love to withdraw to others to desolate place, to a place where nobody else was, just to be with His Father. Meron po silang intimate time para mag-usap. Sa lahat po ng kanyang ginagawa, bago po mag-start, bago mag-preach, bago magpagaling ng mga may sakit, bago po umikot sa mga lugar para magturo ng sa salita ng Diyos, inuuna po ni Jesus ang manalangin. Makipag-usap at humingi ng gabay sa kanyang Ama. Like Apostle Paul written in 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18, sabi po, rejoice always, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Para po sa ating lahat yun. Sabi rito, pray without ceasing. Ibig sabihin, wala pong palya. Hindi naman po, Lord, hindi naman po, diba? Kumbaga wala po, kailangan maya't maya po, diba? Sa lahat po ng gagawin natin, like Jesus. Kung may magsisimula ka magtrabaho, pray ka. Kung nasa bahay ka lang, magsisimula ka maglinis, pray ka. Magluluto, pray ka na maging masarap. Yung luto mo. Pasok ka sa school, pag may exam ka, pray ka rin. Safety mo para sa pagpasok sa school o sa opisina, safe, para yung safety mo, pray ka kay Lord. Kaya sabi, without ceasing. Diba? And always, sabi nga rito, in everything, give thanks. Ayan. Magpasalamat din po tayo. Diba? Salamat po tayo sa kanyang biyaya, sa kanyang awa, by grace. Diba? Sa lahat po ng blessing na nare-receive natin. Sa mga answered prayer, at ganun din po sa mga hindi answered prayer, just wait. Diba po? Or merong iba na mas maganda. Yun lang po, makipag-usap lang po tayo sa Diyos, sa ating Ama. Makapag-usap po tayo kay Jesus, di ba? O di ba yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, di ba? Ubusan ng oras para lang makipag-usap sa kanyang partner. Para lang maging malalim yung kanilang relationship. Same with Jesus. Same with God. Kung gusto po natin maging mas malalim ating relasyon, magkaroon po tayo ng oras para sa Kanya. Magkaroon po tayong oras makipag-usap sa ating Panginoon. Amen? So sa lahat ng mga tatay, hindi pagpapalain ng inyong mga anak kung hindi niyo po ibibigay ang kanilang mga pangangailangan. Hindi lahat po ay material na bagay. Instead, pray for your children. Pray with your children. And lead your family in prayer and Bible reading. Sabi nga po, be the priest and the leader that God has called you to be. As we end, to all fathers, at para sa lahat po, you must imitate the Son, Jesus, in our lives. Sa ating pong sermon, I have not shared the complete list of the Father's qualities, but it can conclude to all fathers to reflect their roles, seek God's guidance, and strive to live like Jesus. Our God, our Heavenly Father, is working even in difficult moments to help fathers grow closer to Him and to be more like the Son, Jesus. To all fathers, kasama po ako ron, we are all not perfect. We are fallen being in a fallen world. But the more we fix our eyes and focus to Christ Jesus, the more we will become like Him. He is our ultimate role model. He is the perfect model of a godly father. Even when you fail, run to Jesus and ask Him to forgive you. He will grant His grace and make you the kind of leader and a great father He wants you to be. Amen?